Okay na. Hi guys, good morning. Happy morning po sa lahat. At nandito pa ako sa bahay ng aking pinsan po. Pinsang buo ko po siya guys. At kababata ko rin po siya guys. Magandang umaga sa iyo, Kas. Magandang umaga sa iyo, Kas, at saka sa lahat mong kasama. Kas, ilang taon na ba tayo nandito sa Maynila? Nako, Tanda mo pa? mga siguro ako ngayon ay nasa 12 years old ako, nandito na ako. So 19 ano yun, Kas? mga 19 siguro 82 ganun, 83. 1982-83. Ako nandito ako sa Maynila, guys. Dito ako nakapag-asawa ay 1990 nandito na po ako sa Maynila, guys. Kasi alam mo syempre hindi naman din tayo makakapit bahay, magkakalayo din to ang bahay natin. Pero once a year nakikita naman po tayo, nakikita naman. Kas, kumusta naman po yung buhay natin? Medyo mahirap kasi siyempre pag galing mo sa trabaho, mag-grab ka pa o siyempre hirap talaga ang buhay. Sa trabaho mo, Kas, na ano ba tawag yan? Anong tawag ng trabaho mo? Security officer? At tandang-tanda ko pa, Gas, ay nagtatrabaho pa ako ng sales lady noon, ay nandyan ka na sa trabaho mo. Ilang years ka na dyan? Sa ngayon ay mga na ako, 25 years. 25 years? Kumbaga na-promote ka lang. Na-promote. Dati akong gwardiya, tapos nagiging security officer. Kas, dyan sa sa trabaho mo, marami ka bang benefit? Kompleto naman yung benepisyo. Kasi sa agency kasi, maraming benepisyo. At yung sweldo natin, sapat ba? Siyempre kulang talaga sa mga bata. Katulad yun, 4 yung bata na nag-aaral. So, siyempre ang baon sa araw-araw nun. Kulang na kulang. Buti na lang andyan naman si Mrs. na tumutulong. Ayun nga na niya kanina, natulungan daw po kayo sa Kas, mahirap ba yung sitwasyon or dahil lalo na sa pagpapalaki ng mga bata at kayo ay ng asawa mo, nakatutok kayo sa trabaho tapos yung mga bata naiiwan sa bahay. Paano mo i-handle yung ganyang sitwasyon? Siyempre, kailangan talaga, pag galing mo sa trabaho, uwi ka dito, sila naman ang asikasuhin mo. Kailangan mayroon ka rin kunting sa kanila na quality time para sa kanila. Hindi pwede na pabayaan sila dahil siyempre, yung mga bata, mag-uwal yung mga bata pag pinabayaan. Kumbaga, mayroon kayo time ni Rhea na pwede nyo sila ilabas, pwede nyo sila ipasyal. Sa ngayon kasi hindi namin magawa yan dahil sagad ako sa trabaho. Galing sa pagkagwardya papunta sa Grab. Siyempre hirap talaga. Kas, bilang tatay sa mga anak mo, anong klaseng tatay ka sa kanila? Sa kanila, pwede nila, parang kapatid lang ako sa kanila. Hindi ako nagagalit, hindi ako sa kanila, hindi ako stricto sa kanila. So, kaya nga medyo nahihirapan ako dahil siyempre lumalaki sila. Kas, mabalik tayo sa ating mga kabataan na. Kasi alaala mo pa Kas noon na, alam mo ba yung puno ng saging? Kwento mo nga yung Kas kung maalala mo. Ako, alaala ko pa yun. Yung puno ng saging na ginagawang Kas? Kas, matanda ka na talaga pag hindi mo yun maalaala. Sabi ko sa'yo, alalahanin mo yun. Yung inaano yung puno ng saging, tapos yun ang kinakain, mali Kas, hindi mo talaga maalaala. Naalaala mo ba naglalaro tayo? Tapos yung ginagawa nating yung puno ng saging, tapos nilalagyan ng stick sa dulo, tapos nagpapadulas tayo doon sa Kas? Ano ba yan? Tapos kinakain pa yun dati yung mga ginagawa. Hindi maalaala. Ako naalaala ko po. Kas, kung ikaw ang tatanungin, masarap ba tumira sa Maynila or sa Negros? Sa Negros kasi, mahirap yung pera doon. Mahirap talaga magkumita doon ng pera. Sa pagkain, okay lang. Pero sa pera, talagang hindi ka makapagparang ng anak mo pag nandoon ka. Pero kung ikaw ang tanungin, mas gusto mo na dito sa Maynila? Kung ako lang, mas gusto ko na dito. Dahil dito naman yung may malapit yung lahat. At saka yung
pagturo sa mga bata ay mas lamang. Mas lamang ng konti kaysa province. O kasi mapunta tayo doon sa ano mo, hindi ba nagsisecurity ka at nagga-grab ka? Bakit kailangan mo pa mag-grab? Siyempre, Ano ba tawag dyan? Grab food? Grab food ba yan? Bakit kailangan pa? kung ang kita mo lang sa pagkagwardya kasi, kulang na kulang yon sa pag-aaral ng mga bata. Siyempre, kailangan mo hanap ng ibang mapagkakitaan para madagdagan rin ang income mo na makatulong rin. Okay. Okay, Kas, ano ba, nawala tuloy ako. Okay, off na. Okay. Oo, yun para sa mga kabataan. Paano mo nahati yung oras mo sa trabaho yan? Sa hapon, siyempre pagaling ko sa trabaho, yun, mag-drive ako, maghanap ako ng sa Grab para makakuha ako ng customer. Hanggang ano oras ka nag-grab? Minsan, alas 10 ng gabi. Pagod na pagod, tulog. Pagdating dito, bantang sa bahay, tulog ka na. Puyat, pagod. Tapos, kung sa bagay, alam mo, napapansin ko, mas marami nagtatrabaho ng mga ganyang Grab kaysa iba. Dahil siguro, para sa akin siguro, Kas, yung hindi sila pressure sa trabaho. Di ba? Kasi, pwede sila lumabas kung gusto lang talaga nila. Kumbaga, parang, hawak mo ang oras mo. Kaysa nagtatrabaho ka na hindi mo hawak yung oras mo. Hindi hawak kasi, kulang yung Kumbaga, talagang pagod na pagod ka dahil siyempre galing ka sa trabaho. Oo. Punta sa isang trabaho. Oo, pero pag mag-grab ka, sabihin mo, sige lang, panggabi na lang ako. May panggabi ba yan, hindi ba? Kasi alam ko, may pang-araw, may panggabi. Kumbaga parang dalawa, di ba? Nasa sayo ko ano ang gusto mo. So, yun, sa gabi, nagbabiyahe para makakita. Kas, sa tagal mo dito sa Maynila, alam ko nakapundar ka na, maayos